Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming lugar sa atin dito sa Pilipinas ang ginawa ng libangan ng pakikipagtsismisan sa mga kapitbahay. Pampalipas oras kahit pa ang pagsasalita ng hindi maganda tungkol sa ibang tao. Pakiramdam kasi ng iba, aangat sila sa oras na ibaba nila ang mga taong nakapaligid sa kanila. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo sa oras na ito? Sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan sa oras na mabasa po ninyo itong sulat ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Trina. 37 years old at nakatira ngayon dito sa Japan. Kasama aking asawa at 3 anak. Hilig ko na talagang makinig ng mga drama sa radyo o kahit nandito na ako sa ibang bansa, ikaw pa rin ang talagang paborito kong DJ, maparadyo man o sa YouTube. Hindi ko alam pero ibang epekto ng mga kwentong ini-ere po ninyo, lalo na po dito sa inyong YouTube channel. Palaging may kurot sa aking puso, lalo na kapag kwentong tungkol sa pamilya. Madalas na naiiyak talaga ako sa tuwing makakapakinig ako ng mga sulat na inyong binabasa na ang paksa ay ang mga magulang o anak. Pero bukod doon ay paborito ko rin pakinggan ang mga kwento tungkol sa mga katatakutan. Kahit may mga kwento o sulat kayong mahirap paniwalaan ay alam ko na totoo yon. Dahil ako mismo ang nakaranas ng isang pangyayaring mahirap paniwalaan at ipaliwanag. Papa Dudut, nag-iisang anak lamang po ako ng mommy at daddy ko. Engineer si daddy at si mommy ay housewife. Sobrang close kami ng mommy at si daddy, sakto lang kasi hindi ko naman siya madalas na nakakasama. Si mommy lang talaga ang madalas na nakakasama ko sa mga espesyal na okasyon sa buhay ko. Lalo na pagdating sa mga activities sa school. Workaholic kasi si daddy kasi madalas na nasa trabaho lamang siya. May mga oras pa nga na inuuwi niya sa bahay namin ang trabaho niya. Noong bata pa ako wala akong masyadong alaala na nakipaglaro sa akin si daddy. Kapag uuwi siya sa bahay at nakita niya ako sa sala ay hahalikan niya lamang ako sa noo bago uupo sa sofa at ilalabas ang kanyang laptop. Kakauwi mo lang ng bahay, trabaho na kaagad niyang inaatupag mo, ang wika ni mommy. Kailangan kasi malapit na ang deadline namin, ang tugon pa ni daddy. Bakit hindi ka muna magpahinga kahit konti lang? Paalala pa ni mommy. Mamaya na lang kapag natapos ko na ito, ang sabi ni daddy habang abala sa kaharap niyang laptop. Pumasok saglit si mommy sa kusina at paglabas niya ay may dala na siyang tasa ng kape at tinapay. Magmeryenda ka muna habang tinatapos mo ang mga trabaho mo, ang wika pa ni mommy. Kinuha niya ang tsinelas ni daddy at siya na rin ang nagtanggal ng sapatos at medyas nito para palitan ng tsinelas. Pagkatapos ay merienda ko naman ang inasikaso ni mommy. Chocolate drink at chicken sandwich. Bukas ang TV noon sa sala pero mahina ang sounds. Napapatingin ako kay daddy noon na nasa kabilang side lang ng sofa at seryoso ang mukha habang abala pa rin sa kaharap niyang laptop. Ni hindi man lang ako sinusulyapan nito. Abalang-abala sa kung ano man ang ginagawa niya na sinasabayan ang pag-inom ng kape na ginawa sa kanya ni mommy. Papa Dudut, masasabi ko na nakakaangat sa buhay ang pamilya namin noon. Malaki ang bahay namin noon sa Maynila, may malaking garahe at 2 sasakyan.
Maganda rin ang garden ni Mami tapos sa isang private school ako nag-aaral. Naalala ko na tinanong ni Daddy si Mami kung bakit ayaw nito na kumuha ng kasambahay para makatulong sa mga gawaing bahay. Ang sagot naman ni Mami ay kaya naman daw niya akong asikasuhin pati na si Daddy. Kaya raw siya pumayag na maging full-time housewife ay para maibigay niya sa amin ang 100% ng oras at panahon niya. Bakit daw kakailanganin niya pa ng mga kasama kung kaya naman niyang gawin ang lahat ng mga gawain sa bahay namin? Class, family day natin bukas dito sa school. Kaya dapat ay kasama ninyo ang mga magulang ninyo. Wika ng teacher namin noon sa grade 3. Bumakas ang excitement sa mukha ng mga kaklase ko. Samantalang ako ay hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. O Trina, bakit parang hindi ka excited? Pansin ni teacher sa akin. Ngumiti ako sa kanya para itanggi ang sinabi niyang yon. Wala po kasi siyang daddy, teacher. Ang tugon ng isang maldita kong kaklase. Hindi naman po kasi siya makakapag-family day, ang sabi pa ng isa kong kaklase. Hindi po kasi sila kumpleto ng family niya, teacher. Dagdag pa ng isang kaklase ko. Class, tahimik, hindi kayo ang kinakausap ko at hindi rin maganda yung mga sinasabi ninyo sa whiny teacher sa kanila. Okay lang po, teacher. Wala naman po silang mali sa mga sinabi nila. Ang wika ko naman para hindi na humaba pa ang pag-uusap na yon. Ngumiti ulit ako kahit ang totoo ay gusto ko nang maiyak na mga oras na yon. Parang gusto kong awayin ng mga maldita kong kaklase pero pinigilan ko na lamang ang sarili ko kasi at some point ay tama naman ang mga sinabi nila. Kahit kailan ay hindi ko nakasama si Daddy sa kahit na anong event sa school namin. Kahit nga may award ako kapag recognition day ay hindi rin siya nakakapunta para makita man lang na may medal na ibinibigay sa akin. Kaya naman hindi ko rin naramdaman noon na naging proud siya sa akin kahit na may mga achievement ako. Anak, ang ganda ng present mong tula sa stage kanina, Trina, ang wika ni Mami. Kakatapos lang noon ang program namin. Nagustuhan niyo po? Ang tanong ko. Oo naman. Lalo na at alam ko na ikaw mismo ang gumawa ng tula na yon. Parang kinurot ang puso ko, anak, ang sabi pa ni Mami. Magugustuhan rin po kaya ni Daddy kapag napanood niya ako sa stage kanina na pinepresent ang tula ko? Tanong ko. Saglit na tumahimik si Mami bago hinaplos ang mukha ko. Nagtatampo ka ba sa daddy mo? Ang tanong niya. Hindi ako nagsalita at alam ko na alam na ni Mami ang sagot sa tanong niya. Alam mo naman kung bakit wala si Daddy ngayon dito, hindi ba? Ang tanong pa ni Mami pero hindi muli akong sumagot. Wala dito si Daddy kasi nagtatrabaho siya para sa atin. Para sa iyo at sa future mo. Ang wika ni Mami habang inaayos ang buhok ko. Doon ko na hindi napigilan ang mga luha ko na matagal ko na ring inipon. Ang mga hinanakit ko na wala akong kahit na sinong pinagsasabihan. Kasunod noon ay ang mahigpit na pagyakap sa akin ni Mami at paghagod niya sa likuran ko. Okay lang yan anak, okay lang ang umiyak para sa kagagaan ng loob mo, ang sabi pa ni Mami. Papadudod si Mami ang dahilan kung bakit kahit papaano ay nabawasan ang sama ng loob ko kay Daddy. Palaging pinapaalala sa akin ni Mami ang dahilan ng pagiging busy ni Daddy sa trabaho kaya palagi ko yon na iniintindi. May mga oras na syempre nahihirapan akong ibigay ang pag-intindi na yon, lalo na at bata pa lamang ako noon na madaling magtampo. Iniisip ko na lamang palagi ang sinabi ni Mami na palaging para sa amin lahat ang ginagawa ni Daddy. Isa pa, never namang nagkulang si Mami pagdating sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa akin. Palagi niyang pinaparamdam sa akin na ayos lang kahit na hindi namin madalas na nakakasama si Daddy. Kasi nandyan naman siya para sa akin. Sa lahat ng espesyal na okasyon sa buhay ko at sa school. Hindi nawawala si Mami. Siya rin ang tumutulong sa lahat ng mga school project at pagre-review ko. Parang ang dating. Si Mami na lang ang naging magulang ko kasi
presensya niya na lamang talaga ang nararamdaman ko. Pero palagi niyang pinapaalala ang pagsasakripisyo ni Daddy para sa amin, lalo na para sa future ko. Papa Dudut, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang dumating pa noon ang isang napakabigat na pagsubok sa buhay namin. Pagsubok na hindi ko alam kung kaya ba naming lagpasan noon. Yon ay nang malaman kong may malubhang sakit si Mami. Stage 3 breast cancer. Nasa grade 5 ako nang marinig ko ang pag-uusap nila ni Daddy sa sala. Lumabas ako ng kwarto para sana uminom ng tubig sa kusina pero hindi ko na naituloy dahil sa seryosong mga boses ni na Mami at Daddy. Akala ko nga noong una, tungkol lamang sa mga gastusin ang pinag-uusapan nila ni Daddy. Nagpa-second opinion ka na ba? Ang tanong ni Daddy. Oo, parehong resulta lang ang nakuha nila. Wika naman ni Mami. Breast cancer stage 3, ang sabi pa ni Mami. Wala sa pinagkukublihan ko na malaking tukador kung saan ako nakasilip sa kanila ay nakita ko ang paghawak ni Daddy sa kamay ni Mami. Gagaling ka, mahal. Malalampasan natin to. Gagawin natin ang lahat para gumaling ka, ang sabi ni Daddy. Doon na mas naiyak si Mami at napayakap na lamang kay Daddy. Ako naman ay maingat na naglakad pabalik sa kwarto ko at doon ay tahimik na umiyak. Wala pa akong masyadong alam tungkol sa mga stage ng cancer noon. Basta ang alam ko ay kapag may sakit na cancer ang isang tao, may taning na ang buhay niya. Ang ibig sabihin noon para sa akin ay may taning na ang buhay ng mami ko. Mamamatay na siya. Hindi pa ako handa. Ayoko pa talagang mamatay ang mami ko, Papa Dudut. Ayokong mawala ng mami. Paulit-ulit kong dinasal noon na sana'y panaginip lang ang lahat ng mga oras na yon. Na sana'y wala talagang sakit si mami. Na sana'y hindi totoong mamamatay na ang mami ko. Papa Dudut, hindi sinabi sa akin ng diretsyo ng mga magulang ko ang tungkol sa sakit ni mami. Kahit pa nga nang nagsimula na ang therapy niya. Hinayaan lang nila ako na walang alam ng mga oras na yon. Kung hindi ko siguro narinig ang pag-uusap ni na Mami at Daddy, magugulat ako na bigla na lamang may kasambahay na kami noon, nakasama sa bahay para mag-asikaso sa akin. Pero hindi ko na lamang ipinakita sa kanila na hindi ako sanay na may ibang tao sa bahay. Alis ako na nasa bahay si Mami at pababaunan niya ako ng mga yakap, halik at matatamis ng ngiti niya. Uuwi ako ng bahay na wala na siya doon. At tanging kasambahay na lamang namin na mag-aasikaso sa akin. Susubukan ko silang hintayin na makauwi ni Daddy pero bigo ako dahil madalas na madaling araw na silang nakakauwi. Lumipas nga ang ilang linggo at buwan ay kapansan-pansin ang malaking pagbabago sa itsura ni Mami. Malaking ipinayat niya, lumalim ang eye bags at nakabandana palagi ang kanyang ulo. Ang itsura ng may sakit na cancer na madalas na nasa mga drama sa TV ko lamang nakikita. At kahit kailan ay hindi ko na-imagine na makikita ko ng personal. At sa mami ko pa talaga. Mami, gusto niya raw po akong makausap? Ang tanong ko nang makapasok ako sa loob ng kwarto nila ni Daddy. Kasama niya noon si Daddy at nakasandal ang likod ni Mami sa headboard ng kama at hawak ni Daddy ang payat niyang kamay. Tumango si Mami kay Daddy bago ito nagpaalam na lalabas lang saglit. Pinalapit niya ako sa kanya at pinatabi sa pwesto niya para mayakap ko siya. Anak, alam mo naman na may sakit si Mami, hindi ba? Ang wika ni Mami. Hindi ako nagsalita pero tumango ako. Yung sakit ko ay hindi basta-basta magagamot, ang sabi pa niya. Pero gagaling naman kayo, hindi po ba? Ang sabi ko. Hinaplos ni Mami ang mukha ko. Kahit ano pang mangyari, tatandaan mo na mahal ka ni Mami. Ang tugon niya. Medyo naiyak na ako kasi napanood ko na rin ang ganong eksena sa mga drama sa TV. At para bang alam ko na ang susunod na mangyayari noon. Palagi ko pong ipinagdarasal kay Papa God na pagalingin niya kayo sa sakit ninyo, Mami. Good girl naman po ako kaya papakinggan niya naman po ang dasal ko, hindi ba? Naiiyak na wika ko.
Mabait kang bata anak at ikaw ang pinagpapasalamat ko sa Diyos na dumating sa buhay ko. Basta ano pa man ang mangyari, mahalin mo ang daddy mo at palagi kang magdarasal sa Diyos. Ang sabi pa ni Mommy. Papa Dudut, kagaya ng mga napapanood kong drama sa telebisyon, nangyari ang bagay na kinakatakutan ko. Ang mawala si Mommy sa buhay ko. Sa buhay namin ni Daddy at namatay siya 1 buwan bago ang graduation ko sa elementary. Umakyat ako ng mag-isa sa stage at tinanggap ko na mag-isa ang diploma ko. At mula noon ay pinangako ko sa sarili ko na masasanay na lamang din ako ng mag-isa, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi naging madali sa akin ang pagpanaw ni Mommy. Pero wala naman akong choice noon kung hindi ang mag-move on. Nangako ko kay Mommy na hindi ako magkukulong sa sarili ko sa panghabang buhay na kalungkutan. Ano pa man ang mangyari, magiging matatag ako at pipilitin ko na maabot ang mga pangarap ko at pangarap niya para sa akin. 1 taon ang lumipas ay umuwi kami ni Daddy sa probinsya kung saan ay nakatira si Lola Aurora. Sakto kasi na may malaking project din siya sa lugar na yon, pero kagaya ng dati hindi pa rin siya madalas na umuwi sa bahay at tanging si Lola Aurora ang kasakasama ko noon sa bahay. Nakilala ko rin noon ang mga pinsan ko na sina Jancer at Mimi. Halos kaidarang ko sila at nasa 2nd year high school na rin. Medyo liblib pala ang probinsya kung saan kami nakatira noon, Papa Dudut. Magubat ang paligid lalo na at baryo pa kung tawagin yon. Saktong bakasyon na nang makauwi kami ni Daddy noon at malapit na rin ang fiesta kaya may perya na halos 3 kilometro ang layo mula sa amin. Tara, perya tayo, anyaya sa akin ni Jancer. Lola, pwede po ba akong sumama sa kanila? Ang tanong ko. Oo, pero mag-iingat kayo kasi palalim na ang gabi. At kayo naman Jancer, Mimi, huwag nyo nang kung saan-saan bitbitin ang pinsan ninyong si Trina. Kung hindi ay sa akin kayo malalagot. Paalala ni Lola Aurora sa aming 3. Natatawa kaming umalis noon sa bahay at naglakad patungo sa kabilang bayan kung saan ay naroon ng perya. May tricycle naman pero dahil magkakasabay kaming naglalakad at enjoy naman ang kwentuhan namin ay mas pinili na lamang namin yon kesa gumasos pa. Kami ng pamasahe na pwede naming ipantaya sa laro sa perya. Hindi ganoong kalakihan ang perya sa lugar na yon. Pero sapat na Papa Dudut para mag-enjoy ang isang dalagitang kagaya ko na laking Maynila. Marami kaming mga laro na sinubukan noon, dala ang mga baryang ipo namin. Pero ang pinakahuling pinasukan namin ay ang maliit na bahay na may nakasulat na karatula na welcome sa bahay ni Aling Ising. Kakaibang amoy sa maliit na bahay na yon at hindi gaanong kalakas ang liwanag na ibinibigay ng bukas na bumbilya. Napatakip ako ng ilong nang makaupo kami kasama ng ilang audience dahil naghahalo-halo ng amoy doon sa loob ng bahay na amoy maasim na kilikili, panis na laway o malansang karne ng kung anong hayop. Ang baho naman dito, natatawang wika pa ni Mimi. Sinabi mo pa, ang wika pa ni Jancer. Ano bang meron dito? Tanong ko kasi hindi ko alam kung sino ba si Aling Ising. Basta na lamang silang nag-aya na pumasok kami doon. Basta mag-enjoy kayo dito, ang wika pa ni Jancer. Maya-maya lang ay may lumabas na host at sinabing makakakita raw kami ng aswang. Pagkatapos ay pinakilala si Aling Ising na nasa loob ng isang malaking hawla. Dry na dry ang buhok niya na lampas balikat at parang kawad sa tigas at kapal noon. Kulubot na ang kanyang balat at namumula ang kanyang mga mata. Umaangil siya na parang hayop at nagwawala sa loob ng hawla. Ilang saglit pa ay inabutan siya ng buhay na manok ng host na kaagad niyang kinuha. Sinunggaban at kinain ang nangingisay na manok. Kitang-kita ko kung paano niya sipsipin ang dugo ng naghihingalong manok na hawak niya. Marami sa mga kasama kong nanonood noon ang halos maduwal dahil sa ginawa ni Aling Ising. Lalo na nang bigyan pa siya ng maliit na biik at pagkatapos niyang kagatin sa liig ay kagad na kinain ang winakwak na tiyan nito. Napatingin ako sa kamay niya at doon ko nakitang mahaba pala ang may itim niyang kuko. Kaya nagagawa niyang
wakwakin ang tiyan ng biik. Lalo tuloy nagpigil na maduwal ang ibang mga nanonood. Mabuti na lamang at mahilig ako sa mga gore horror movies. Kaya kahit papaano ay napigilan ko ang sarili ko na masuka. Kadiri naman yung napanood natin na yun. Aswang ba talaga yun? Napapailing na tanong ko habang naglalakad kami pa uwi. Shhh! Saway ni Janser. Ha? Pagtataka ko. Ayaw ng mga aswang na pinag-uusapan sila lalo na kapag ganitong malalim na ang gabi. Halos pabulong na tugon sa akin ni Mimi. Ibig sabihin totoo yung napanood natin kanina? Medyo kinakabahang tanong ko. Nagtawa na naman ang dalawa nang makita ang takot sa mukha ko at sabay ko silang binatukan. Tinatakot niyo lang pala ako, singhal ko sa kanila. Malakas kaming nagtawanan habang naglalakad nang bigla kaming mapahinto dahil sa isang malaking itim na baboy na dumaan sa harapan namin. Malaki, mataba at madungis na baboy yon. At ang mas nakakatakot doon ay duguan ang bibig nito na parang may nginunguya na kung anong sariwang karne. Napatras kami noon lalo na nang biglang huminto sa paglalakad ng itim na baboy at dahan-dahang humarap sa amin. Nakita ko ang pamumula ng maliliit niyang mga mata. Shh! Shoo! Shoo! Napapitlag kami sa biglang sigaw ng isang binatilyo habang tinataboy ang itim na baboy. Kasunod noon ay ang pagkaripas namin ng takbo dahil na rin sa sobrang takot. Nang makauwi kami ng bahay ay kinuwento sa akin nila Janser na may mga aswang raw ang kayang magbarat kayo na parang hayop kagaya ng aso, ibon o baboy. At malakas daw ang pakiramdam nila na aswang ang nakita namin na yon. May aswang ba talaga dito sa lugar ninyo? Tanong ko. Madaling araw na noon pero hindi pa kami natutulog. Wala pero kapag malapit ng fiesta o kaya ay may perya dyan sa plaza. Palaging kumakalat ang mga bali-balita na may aswang dito sa lugar namin. Tugon pa ni Mimi. Bakit naman nangyayari yun? Pagtataka ko. Kasi bigla na lang sila nakakakita ng patay na hayop sa gubat. Minsan nga patay na katawan ng tao pa. Tugon pa ni Mimi. Ang sabi nila ay biktima lang daw ng salvage o kaya ay drug addict. Pero may nagsasabi na biktima raw ng aswang kasi wala silang lamang loob. Dugtong pa ni Janser. Yung si Aling Ising kanina sa perya, aswang ba talaga yun? Tanong ko pa. Ano sa tingin mo? Pagbabalik tanong nilang dalawa sa akin. Hindi ko alam kung tinatakot pa rin ba nila ako ng mga oras na yon, Papa Dudut, pero tumatak din talaga sa isipan ko kung paano kainin ni Aling Ising ang nangingisay na mga hayop na hawak niya. Kung paano niya wakwakin ang tiyan ng mga ito, kagatin at lunukin ang mga laman loob, nakakasuka at nakakapangilabot. Nang bumalik kami noon sa perya ay nakilala namin si Deo, isa sa mga tagabantay ng perya. Nung unay nagtataka ako kung bakit pamilyar ang itsura niya sa akin. Hanggang sa ma-realize ko na siya ang binatilyong bumugaw sa itim na baboy na humarang sa amin noon na mga pinsang ko sa paglalakad namin pa uwi. Papadudod si Deo ang madalas naming nakakasama sa perya noon. Sakto kasi kapag napunta kami sa perya, tapos na ang duty niya ng pagbabantay. Kaya nagagawa niya kaming ipasyal sa perya at bigyan ng tips kung paano manalo sa mga laro. Naging madalas ang pakikipagkwentuhan niya sa amin. Pero isang bagay lang ang hindi niya sinasagot sa mga tanong namin. Kung totoo bang aswang si Aling Ising. Isang gabi, Papa Dudut, ay hindi kami nasamahan ni Deo sa pamamasyal namin sa perya. Naglilibot kami sa perya hanggang sa mapadpad kami sa may likod ng bahay ni Aling Ising. Nakarinig kami ng kakaibang mga bulong, sit-sit tapos ay ingay na parang kumakain ng hayop. Bilisan mo na ang pagkain dyan, Nay. Boses yun ni Deo. Sa ilang hakbang na ginawa namin ni Janser at Mimi ay nakita namin si Deo. Nakaupo ng patingkayad sa may tabi ni Aling Ising na may tali ng lubid sa kanyang leeg at katawan. Habang kumakain ng sariwang karne ng kung anumang hayop yon ay hindi namin alam. Napatikim ang mga bibig namin nang biglang mapatingin sa amin si Aling Ising.
Kaagad kaming kumaripas ng takbo ng dalawang pinsan ko. Walang nagsalita sa amin hanggang sa makauwi kami ng bahay sa takot na baka marinig kami ni Aling Ising. Nang makauwi kami, pinag-usapan namin kung totoong aswang nga ba ito o sadyang baliw lang. Pero mas nagulat kami nang malaman na nanay pala ito ni Deo. Kaya pala ayaw nitong pinag-uusapan si Aling Ising dahil magulang niya pala ito. Bigla tuloy akong nakaramdam ng awa sa kanya. Kasi naalala ko kung paano niya asikasuhin si Aling Ising noon. Hawak ni Deo ang sariwang karne na kinakain ng nanay niya. Kitang kita ang pag-aalala sa mukha ng kaibigan namin na baka may makakita sa kanila. Mula noon ay hindi na muli pang nakipagkita sa amin si Deo, Papa Dudut. Naisip niya siguro na baka pinagtatawanan namin siya kahit na hindi naman talaga. Pero hinayaan na lang namin siya na lumayo sa amin kesa mailang pa siya sa amin. Uy, uwi na tayo. Naiihi na talaga ako. Paganyaya ko sa dalawang pinsan ko na busy sa paglalaro noon sa perya. Pero kahit na anong pilit ko sa kanila ay nauna na rin akong umuwi dahil walang maayos na palikuran sa perya na yon. Madilim-dilim ang nilalakaran ko at para bang umaatras bigla ang ihi ko dahil sa kaba na bigla kong naramdaman noon. Wala akong kahit na anong narinig noon kung hindi ingay ng mga kuliglig lamang sa paligid. Pero napahinto ako sa paglalakad. Nang biglang may marinig akong kakaibang ingay na parang umiiyak na kambing. Ayoko na sanang hanapin ang ingay na yon pero may bahagi ng sarili ko ang ayaw magpapigil. Sinundan ko kung saan ang gagaling ang ingay at nagkubli ako sa isang malaking puno. Mula doon sa pinagkukublihan ko ay nakita ko ang isang lalaki na bahagyang nakatalikod sa akin. Para ko natulala na pinagmasdan siya hanggang sa makilala ko siya. Deo? Kagad na napalingon sa akin ang lalaki kahit napabulong ang pagkakabigkas ko ng pangalan niya. Hindi ako nagkamali nang makita ko ng malinaw ang kanyang mukha habang ang bibig niya ay nababalot ng malagkit na dugo. Ang madungis niyang mga kamay ay may hawak na kambing na nangingisay-ngisay pa ng mga oras na yon. Kaagad akong tumakbo pero parang lalabas ang puso ko mula sa dibdib ko nang maramdaman ko at marinig kong tila may mabibilis at mabibigat na yabag ang sumunod sa akin. Hindi ako huminto kahit na ilang beses akong natalisod. Pero kaagad akong bumabangon. Mas binilisan ko ang pagtakbo ko pero mas bumilis din ang mga yabag na nakasunod sa akin. Naiyak na ako noon pero pilit kong pinipigilan hanggang sa may humawak sa magkabilang braso ko. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Malakas na pag-iyak ko. Trina, anak! Ako to ang daddy mo! Malakas na sigaw ng lalaking nakahawak sa mga braso ko. Nang imulat ko ang mga mata ko at makita ko ang daddy ko ay kaagad ko siyang naiiyak na niyakap, Papa Dudut. Parang biglang nanlambot din ang mga tuhod ko. Ano nangyari? Bakit kumakaripas ka ng takbo? Nag-aalalang tanong pa ni Daddy. May sumusunod po kasi sa akin. Tugon ko pero hindi ko masabi kung ano. Nakarinig kami ni Daddy ng kakaibang atungal ng baboy bago niya ako kaagad na hinila at mabilis kaming naglakad pa uwi. Sa bahay namin ay doon ko ikinuwento sa kanya mga nangyari, Papa Dudut. Napadasal si Lola Aurora at sinabi niya na mabuti na lang daw at walang masamang nangyari sa akin. Papa Dudut, yon ang huling gabi ng perya sa lugar namin at kinabukasan ay umalis na rin kaagad sila nang walang kahit na anong iniiwang bakas o kalat ng kanilang lahi. Nang kinuwento ko ang nangyari sa dalawang pinsan ko ay nangilabot din talaga sila. Isang buwan ang lumipas ay umalis na rin kami noon ni Daddy sa probinsya na yon at bumalik ng Maynila. At pagkalipas ng isang taon ay sinama niya ako sa Japan dahil may job offer siya na natanggap dito. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Trina. May mga nilalang na ayaw talaga nilang pinag-uusapan sila. Nagiging dahilan yon para magtanim sila ng galit sa mga taong ginagawa silang paksa ng usapan. Maraming beses ko na rin pong narinig na ang mga nilalang na ito ay malakas ang pakiramdam maging ang kanilang pandinig. Kaya hanggat maaari magbigay na lamang tayo ng tamang respeto sa kanila para hindi nila tayo gambalain din.
Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan ay makikita nyo na po ang vlog namin kasama ng aming mga kambal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.